Isang mapagpalang araw naman po mga kapatid at muli tayo mag-aaral ng salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos natin pag-aaralan, natin po kukunin sa mga ngaral, Kabanata 10, talata 5 hanggang 7. Sabi po dito, isa pang kamalian sa daigdig ang napapansin ko sa panig naman ng mga pinuno. Ang mga mangmang ay inilalagay sa matataas na tungkulin, ngunit ang dakila ay sa mababang uri ng gawain. Nakakita ako ng mga aliping nakasakay sa kabayo at mga pinunong naglalakad. Mga kapatid, mga magulang, mga kaibigan, ito po ang salita ng Diyos. Ang papuri, ang pagsamba ay para lamang po sa Kanya. Ito pong sa mga ngaral, ito po ay isa sa mga nakita na kung saan ay napansin niyang nagiging problema o kamalian sa mga pinuno, na kung saan ang mga pinuno ay naglalagay ng mga hindi tamang tao sa mga posisyon o sa tungkulin na ibinibigay nila doon sa mga tao. So dapat instead na ang ilagay nila is yung mga taong karapat-dapat, yung mga taong may alam, yung mga taong qualified sa posisyon na yon, ang inilalagay nila, ang sabi doon ay mga mangmang, walang alam. Kaya siyempre, kapag ang isang tao nilagay mo sa isang posisyon na hindi niya alam, hindi magiging produktibo. 'Di ba? Hindi siya makakagawa ng mas maganda. Ikumpara mo doon sa taong talagang alam niya yung ginagawa niya, 'di ba? Kunyari, problema sa sasakyan, may dapat ayusin. Siyempre, yung papadala mo diyan is yung mekaniko kasi siya talaga yung yung expert diyan, siya yung may alam diyan. Hindi yung driver lang, 'di ba? Hindi ibig sabihin kasi driver ka, alam mo na yung kabuuan ng sasakyan. Maybe alam mo na merong kambyada, merong manubela, merong gulong yung sasakyan. Kaya mo siyang paandarin, 'di ba? Kaya mong kahit ikaw pa yung pinakamagaling na racer, 'di ba? Pero pag pinag-uusapan na ay problema na sa makina, problema na sa sasakyan kung paano ayusin, siyempre, kahit driver ka, iba pa rin talaga pag ang mag-aayos ng sasakyan ay mekaniko, 'di ba? Kasi sa atin, meron ka lang konting knowledge, pero pag mga major na problema, siyempre yung talagang tamang tao na mag-aayos ng sasakyan, siyempre yung mekaniko, 'di ba? Hindi pwede kasi yun ilalagay mo sa isang posisyon yung may alam lang, di ba? May alam lang. Kailangan dapat alam niya yung ginagawa niya, di ba? Hindi pwede yung, hindi, okay na yan. Alam mo, matututunan mo rin yan, di ba? Hindi ganon. Mabuti sana kung mga, lang yan, linis-linis lang, di ba? Pero siyempre, kung ang pinag-uusapan na is yung ikabubuti na nakararami, ibang usapan yon, di ba? Kung linis-linis lang, pulot-pulot lang ng basura, okay lang yan, di ba? Mapag-aaralan yan, mga simple lang yan eh. Pero pag ang pinag-uusapan na is, kunyari, yung bayan na, o kaya yung marami ng tao, yung involved dyan, siyempre dapat, ang ilalagay mo talaga, yung taong alam niya, yung ginagawa niya. Diba? Pero ang nagiging problema, siyempre, may mga pinuno, lalo na kung hindi naman matuwid, wala naman takot sa Diyos o kaya may ginagawa ring hindi tama na hindi maganda, malamang sa alamang hindi talaga maglalagay ng mga matatalino, marurunong, ng mga taong nag-iisip yung pinunong yan. Kasi bakit? Kasi malalaman yung masasama niyang ginagawa. Kasi siyempre pag ang tao nag-iisip, mabubuking siya, no? Magiging sakit niya yan, sakit ng ulo niya pag yan ang nilagay niya. Katulad ng pinanood ko na Pilipino na comedy. Pero matagal na eh. No? Parang sila sila Ungga Eliana pa yun, tapos si Balingit, no? Parang si Redford White pa yun eh. Yung nag-apply sila ng trabaho. May mga nag-apply, mga matatalino, talaga namang may mga credential, talagang masasabi mong qualified kapag naghanap ng trabaho. Na nag-apply sila, hindi sila natanggap, no? Sabi, matalino kami, ganito, may mga certificate, yung mga nag-apply na yon.
hindi sila tinanggap kasi sabi niya matalino kayo. Sabi na kapre, oh matalino po ako. O sige, hindi ka natanggap. Di ba? Pero sila balingit, no? Sabi niya, "O ikaw, anong natapos mo?" Sabi niya, "Wala po akong natapos. Bobo po ako, bobo. Wala po akong alam." O sabi ng nag-interview sa kanya, "O sige, tanggap ka na, tanggap ka na." Hmm. Bakit niya tinanggap? Kasi ano pala yun, sindikato pala yung pinasukan nila, di ba? Gumagawa pala ng hindi maganda. So, tinanggap sila. Kasi ang hinahanap nila doon yung mga walang alam. Kasi bakit? Kasi, baka magsumbong sa pulis, di ba? Kasi pag matalino, alam nila kung anong gagawin eh. So, dahil meron silang ginagawang katiwalian, yung hinard nila, yung mga walang alam, di ba? Ganun talaga eh. No? Pag masama yung gusto mo gawin, kung ikaw isang pinuno at masama yung intention mo o may ginagawa kang hindi tama, siyempre hindi ka talaga maghahanap ng matatalino o matutuwid o mabubuting tao. Di ba? Kaya nga doon nasabi marami kasi lalo sa kayaman dito may kita natin na talaga yung salita ng Diyos, matagal na itong naisulat pero hanggang ngayon nangyayari pa rin eh. 'Di ba? May mga nailalagay sa posisyon kasi nga dahil sa connection, 'di ba? Mga padrino system, 'di ba? Yung mga lagay-lagay system, 'di ba? Yung mga yung mga pa gift-gift, 'di ba? May pariga-regalo, 'di ba? So, imbis na ilalagay yung tamang tao, yung nailalagay yung mga maling tao. So siyempre dahil doon, walang pag-unlad, diba? Walang kasaganaan, walang kapayapaan. Kasi ang nilagay, mangmang, walang alam, minsan umaabuso pa, 'di ba? Siyempre pag ang tao mangmang, akala niya yung desisyon niya tama. Kasi bakit? Kasi hindi nga nag-iisip 'di ba? Pag isang tao hindi nag-iisip, talagang kadalasan mali talaga yung mga desisyon na gagawin niyan, 'di ba? Minsan may mga taong bilib na bilib dun sa proposal niya, no? Bilib na bilib siya dun sa sinabi niya. Pero kung ang taong nakikinig ay nag-iisip, alam mong may mali dun sa sinabi niya. Di ba? O kaya dun sa pinanukala niya o sa proposal niya. So, dito, kailangan kasi tamang tao yung ilalagay po natin. At ito yung nakitang ng mga ngaral na mali na ginagawa ng mga namumuno. Naglalagay sila dahil may utang na loob, 'di ba? Dahil tumulong ito sa akin dati. Hindi kasi diyan usapan yung utang na loob, 'di ba? Okay naman yung utang na loob pero siyempre yan mamamahala eh. O yung sabi ko kanina, okay lang kung maghuhugas lang ng pinggan yan o kaya maglilinis lang. Kung mamamahala yan sa tao, 'di ba? Imbis na makatulong yan sa iyo, magiging sakit pa ng ulo mo, 'di ba? So, mahirap din kasi yung mga taong ayun kasi nga sa atin kasi sa panahonan ngayon, mas pinipili ng mga tao yung mga sikat, 'di ba? Yung mga kilala, yung mga nakikita nilang gumagawa daw ng mabuti, 'di ba? May mga tao ngayon ganyan no? Gagawa ng mabuti sa harapan ng camera, 'di ba? Pero sa likod ng camera, gumagawa pa rin kaya ng mabuti, di ba? So, may mga tao, ito, matapang tong taong to kasi galit ito sa mga tiwali. Galit ito sa mga abusado. Kaya itong magandang taong to ilagay dito sa posisyon na ito para mawala na yung, kunyari, corruption, mawala na yung mga nag-aabuso sa kanilang mga kapangyarihan, di ba? So, yung pala, nang nasa posisyon na, wala na, yung tapang niya, tahimik na. Kasi bakit? Kasi meron din palang ginagawang Ayun nga sabi ko sa inyo di ba? Na minsan may maraming tao, nagtatapang-tapangan lang para itago yung kanilang masamang ginagawa. Di ba? Meron nga yan sa mga news, di ba? Yung nag-ano sila ng mga orphan, ng mga bata, kumakalinga daw no, sa mga bata. Ni-shelter yung mga bata pero kinikidnap pala kaya binebenta. Front lang nila yon, di ba? Yung charity na ginagawa nila. So, makikita natin mga kapatid, doon tayo nagkakamali di ba?
Kasi minsan nakita lang natin gumawa ng mabuti, sabi niya, okay na yan. At least gumagawa ng mabuti. Eh, tama ba yung ginagawa niya? Hindi pwede kasi alam niya ba yung ginagawa niya? Diba, hindi lang, alam mo kasi sa posisyon, hindi kasi yan hindi lang yung basta mabait ka, hindi lang yung basihan yung mabuting tao ka eh. Kailangan dapat alam mo rin yung ginagawa mo. Maganda naman yun, mabait, mabuting tao, matulungin. At the same time, alam niya yung ginagawa niya talaga. Di ba? Kasi pag hindi mo alam yung ginagawa mo, magiging bubulahin ka lang ng mga taong nasa ilalim mo eh. Di ba? Kunyari, alam ng nasa ibaba na hindi ka matalino, di ba? Wala kang alam, bubulahin ka lang na itong mga nito, yung nasa ibaba mo. Kaya tingnan mo, yung mga taong tumaas agad yung posisyon na hindi nanggaling sa ibaba, ano mangyayari? Kunyari, dito ka na sa posisyon, hindi ka dumaan dito sa baba. Yung kunyari, step 1, step 2, step 3. Diba? Meron ka pamamaraan, yung galing sa 1, 2, 3, pamamaraan mo. Bigla ka nang umakyat. Ano mangyayari ngayon? Wala ka alam kung anong gagawin mo. Diba? Ang nangyayari ngayon sa trabaho, magtatanong ka doon sa mga nasa ibaba, ano bang mga nangyayari diyan? Di mo alam yung operation talaga eh, di ba? Meron kang idea galing sa eskwelahan mo, pero in reality, iba minsan yung alam mo sa eskwelahan mo kaysa sa actual eh. May mga bagay minsan na alam mo sa eskwelahan na hindi applicable sa actual na operasyon eh, sa isang trabaho. So ano mangyayari ngayon? Maghahanap ka ng pwede mong pagkatiwalaan. So nakabase ka lang kung anong sasabihin ng mga tao mo sa ilalim mo. Pwede kang bulahin, pwede kang lukuhin, di ba? Pero kung nanggaling ka muna sa 1, 2, 3, di ba? Pag nasa posisyon ka na, hindi ka na mabubula, hindi ka nila maluloko. Kahit anong gawin palusot nila, hindi ka nila malulusutan. Kasi bakit? Kasi alam mo yung trabaho mo, di ba? So, kunyari, sa akin, no? Supervisor ako sa housekeeping tsaka sa laundry. So alam ko yung trabaho sa housekeeping, alam ko rin yung trabaho sa laundry kasi pagdaanan ko rin. So kung ano yung nangyayari doon sa housekeeping, hindi ka nila kung saan mabebenta, no? Hindi ka nila pwedeng lokohin, no? Kasi oops, nandyan din akong galing. Alam ko yung diyan, kung ano yung mga nangyayari diyan. Ganun din sa laundry, di ba? So hindi anong ibig sabihin kapag inilagay mo yung tao na may alam, no, sa tamang tao sa tamang posisyon, magiging maganda yung yung operation mas magiging smooth, di ba? Kasi pag may mga problemang nangyayari, meron ka agad na solusyon. No? Kasi o kaya may mga troubleshooting, di ba? Kailangan mo i-troubleshoot, alam mo agad kung ano yung gagawin mo, di ba? Alam mo agad kasi may idea ka na no? So doon may kita natin mga kapatid, no? Na napakalaga na inilalagay yung mga tamang tao. Di ba? Hindi dapat nakabase dahil kaibigan ko, dahil kakilala ko, dahil relatives ko, kumari ko, sila na yung ilalagay ko. Kaya nga minsan tayo mo sa mga businessman minsan mas mahirap nga kung kapamilya mo ilalagay mo. So dito may kita natin kung sa paglilingkod naman sa Panginoon, siyempre wala naman talagang qualified sa atin. Wala naman talagang qualified sa atin. Kasi kung hintayin lang natin maging qualified tayo bago tayo mag-serve kay Lord, baka abutin na lang tayo ng oras natin sa mundong ito. Baka hindi pa tayo makapaglingkod. Diba? Ang Diyos, kapag tayo ay nilagay sa isang posisyon, ang Diyos ang nakakaalam. Yung Diyos hindi nagkakamali. Diba? Minsan sa tingin lang natin, hindi tayo karapat-dapat, wala tayong alam. Hindi pa rin kasi sa mundo na kapag nag-apply ka sa isang posisyon, alam mo kung qualified ka o hindi. Diba? Kasi tinitignan yung yung experience mo diba? So alam mo kung kaya mo o hindi yung trabaho yun. Diba? Kung qualified ka o hindi. Sa Panginoon hindi Hindi tayo yung magkwa-qualify sa sarili natin, kundi yung Diyos. Kaya minsan nakikita natin sarili natin tinatanong pa nga natin, Lord, bakit ako? Bakit ako, Lord? Dapat sila na lang. Kasi alam natin hindi tayo karapat-dapat Pero ang Diyos hindi nagkakamali. Diba? As long na marunong tayong magpaturo,
magpaayos sa Panginoon, walang magiging problema dun eh. Ang Diyos yung mag-i-equip sa atin. Ang Diyos ang magtuturo sa atin. Ang gagawin lang natin ay sumunod. Di ba? Just obey na lang kay Lord at ikaw mismo magugulat ka, magagawa mo yung pinagagawa sa atin ng Diyos. Kasi yung karakter ang importante. Kahit naman sa trabaho eh. Diba? Napakalaga kasi kung ako boss at maghahanap ako ng empleyado ko, siyempre yung unahin ko yung ugali. Diba? Ano ba to? Mabuting tao ba to? Mabait ba to? Matulungin ba to? Diba? Masipag ba to? Yung husay, yung galing, yung skill, mapag-aaralan yan eh. Diba? Pag-aaralan mo yan eh. Kahit anong galing naman, kahit anong husay ng tao, kung masama naman ng masamang tao naman yan, di ba? O kaya mainitin yung ulo, kaya basagulero. So, aanin mo yun sa trabaho mo. At least, yung trabaho kasi, mapag-aaralan yan eh. Mapag-aaralan eh. Pero yung karakter, mahirap talaga yan. Di ba? Mahirap yan eh. Kasi mula pagkabata mo, ikaw na yan eh. Kaya yun talaga eh, kahit sa trabaho eh. Yun ang ano talaga, yun ang isa sa mga para kung gusto mong tumagal ka sa trabaho, baguhin mo yung karakter mo, yung ugali mo. Kasi pag maganda yung ugali mo, magugustuhan ka ng boss mo. Di ba? Hindi lang boss mo, yung mga tao sa paligid mo, yung mga katrabaho mo, magugustuhan ka rin. Pero kung masama ugali mo, kahit ikaw pa yung pinakamahusay, magaling dun sa trabaho mo, aayawan ka, di ba? Pag nawala ka pa nga sa trabaho, matutuwa pa sila. Di ba? So dito, may kita natin na yung salita ng Diyos talagang hindi kumukupas. Yung mga sinabi sa salita ng Diyos hanggang sa kapanahunan natin, hanggang sa darating, nangyayari at nangyayari. Kaya dapat tayo ay maging matalino rin kapag tayo ay naglalagay ng mga tao sa mga posisyon o bibigyan natin sila ng kapangyarihan, di ba? Kasi kung hindi tamang tao na pagbigyan natin, hindi ito magdudulot ng kabutihan. Manapa, ito ay magdadala ng kasawian, ng problema, kapahamakan sa mga taong pinamamahalaan nila. Sa bawat desisyon na gagawin natin, tayo ay kanyang gabayan at turuan upang ating mailagay yung mga tamang tao na karapat-dapat na ilagay doon sa mga posisyon o sa mga tungkulin na ibibigay sa kanila. So yun lamang mga kapatid, nawa ang Diyos patuloy magpala sa bawat isa sa atin. God bless sa ating lahat.